Sa madilim na lansangan ng isang liblib na baryo sa Lipa, Batangas, patuloy ang takot na bumabalot sa mga residente. Simula nang maganap ang kakaibang insidente sa lumang bahay sa dulo ng Sitio Santol, mas pinili ng mga tao na hindi lumabas kapag sumasapit ang dilim. Si Isabel, na muntik nang maging biktima ng isang hindi maipaliwanag na nilalang, ay patuloy na binabagabag ng mga bangungot. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang isang hugis, ang anino na may matatalas na kuko at nakakapanindig balahibong titig. Alam niyang hindi pa natatapos ang bangungot na kanyang sinimulan. Samantala, si Luis, ang matalik niyang kaibigan, ay patuloy na naghahanap ng sagot. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong ito noon, ngunit matapos niyang makita ang mga sugat sa braso ni Isabel at ang takot sa kanyang mga mata, nagbago ang lahat. Pinuntahan niya ang isang albularyo sa kabilang baryo upang alamin ang katotohanan. Kung talagang may aswang sa inyong lugar, hindi kayo titigilan niyan. Kapag may natikman silang dugo, babalik at babalik sila. Babala ng albularyo habang nag-aayos ng mga halamang gamot. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw, naramdaman na ni Isabel ang malamig na simoy ng hangin. Para bang may matang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Kinilabutan siya nang mapansin niyang gumagalaw ang anino sa gilid ng bintana. Sa mga sumunod na gabi, lalong lumakas ang ingay sa bubong ng kanilang bahay. May kumakaluskos, may mahihinang ungol. Minsan pakiramdam niya ay may lumalakad sa labas ng kanyang kwarto. Ngunit nang suriin niya, wala siyang nakikita, maliban sa mga kaskas ng matatalim na kuko sa kahoy na dingding. Hanggang sa isang gabi, hindi niya nakinaya ang takot. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Luis. Ngunit sa gitna ng daan, may humarang sa kanya. Isang matandang babae na may malalim na titig. Alam mo na kung ano ang nagbabalik, Hija, bulong nito. Kapag naramdaman mong nariyan na siya, huwag mong bubuksan ang pinto. Huwag kang sisilip sa bintana at higit sa lahat, huwag kang papayag na marinig niya ang tibok ng iyong puso. Hindi niya na itatanong kung sino ang matanda, nang bigla itong nawala sa kanyang harapan. Nanginginig siyang bumalik sa bahay, ngunit huli na ang lahat, sapagkat sa pintuan ng kanyang bahay, isang mahaba at matalim na kuko ang dahan-dahang sumasayad sa kahoy, na para bang kinakalabit siya mula sa dilim. Napaurong si Isabel. Hawak ang kanyang dibdib habang pilit pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa labas ng bahay, may mabagal na yabag na pumalibot sa buong kabahayan. Tila iniikot siya ng nilalang, sinusukat ang kanyang takot. Kasabay ng malamig na hangin, biglang naputol ang kuryente. Ang buong baryo ay nilamon ng kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang nakakabinging katahimikan o ang pakiramdam na may isang pares ng mapulang mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa isang iglap, may malakas na kalabog sa bubungan. Napasigaw si Isabel, ngunit bago pa niya matakpan ang kanyang bibig, isang matinis na halakhak ang pumailan lang sa hangin. Hindi ito halakhak ng tao, kundi isang tunog na parang halong gutom at kasiyahan. Mabilis niyang dinukot ang kanyang rosaryo sa bulsa at hinigpitan ang pagkakahawak. Diyos ko, tulungan niyo po ako, mahina niyang bulong habang nanginginig. Sa kabilang dulo ng baryo, si Luis ay patakbong bumalik mula sa bahay ng albularyo. Hawak niya ang isang bote ng langis na sinabihan siyang gamitin bilang proteksyon. Ngunit bago pa siya makarating sa bahay ni Isabel, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa itaas ng bubong ni Isabel, isang balingkinitang nilalang ang nakasubsob, nakangiti, at tila inaamoy ang takot ng dalaga. Ang kanyang mata ay mas maliwanag pa sa dugo sa ilalim ng buwan, at ang kanyang mga ngipin, matatalas at mahahaba, ay tila sabik ng lumapa ng laman. Mabilis na binuksan ni Luis ang bote ng langis at itinapon ang ilan sa lupa. Isang malakas na hiyaw ang pumuno sa hangin kasabay ng pag-atras ng nilalang. Nagkakaroon ito ng saglit na pag-aalinlangan bago tuluyang tumalon papalayo sa kadiliman. Agad niyang sinugod si Isabel at inabot ang bote. Gamitin mo ito, ikalat mo sa paligid ng bahay mo. Habang nanginginig ang mga kamay ni Isabel, sinunod niya ang sinabi ni Luis. Sa bawat patak ng langis sa lupa, tila unti-unting lumalayo ang kakaibang presensya. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Sa malayo, mula sa kadiliman ng kakahuyan, isang pares ng nagbabagang mata ang muling lumitaw. Hindi pa tapos ang laban, at alam nilang babalik ito. Mas gutom, mas mabangis at mas determinado. Kinabukasan nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Nagsindi sila ng insenso at nagdasal sa harap ng lumang simbahan.
May babala ang ating mga ninuno, sabi ng pinakamatandang babae sa grupo. Kung hindi natin matutunton ang pinagmulan ng aswang na ito, patuloy niya tayong guguluhin. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Isabel at Luis. Nung bata pa ako, may isang pamilya rito na bigla na lang nawala. Ang sabi ng mga matatanda, hindi sila umalis, kinuha sila ng isang nilalang sa kagubatan. At may nagsasabing isa sa kanila ang bumalik, ngunit hindi na siya tao. Napatingin si Luis kay Isabel. Ang lumang bahay sa Sitio Santol, doon kaya nagmula ang nilalang? At kung ganoon, paano nila ito mapipigilan? Habang tinatalakay nila ang plano, isang sigaw ang pumailan lang mula sa dulo ng baryo. May isa na namang biktima. Nagtipon ang mga matatanda sa plaza ng baryo. Ang ilan sa kanila ay may dalang insenso. Ang iba naman may hawak na bote ng langis at bawang. Si Kapitan Raul, ang pinuno ng barangay, ay tila hindi sigurado kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga nangyayari o hindi. Pero matapos makita ang katawan ng biktima, basag ang ribcage, wala nang lamang loob, at may mahahabang kalmot sa katawan, alam niyang hindi ito gawa ng basta hayop lang. Tama na ang bulong-bulungan, sabi ng matandang si Mang Pedro, ang kilalang ermitanyo ng baryo. Kailangang harapin natin ito. Hindi na ito bago. Bawat ilang taon bumabalik ito, naghahanap ng dugo. Napatitig si Isabel kay Luis. Hindi na siya nagsalita pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito matatapos hanggat hindi nila nalalaman kung sino o ano ang tunay na pinagmulan ng aswang. Iyang misteryo ng lumang bahay sa Sitio Santol. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon sina Isabel at Luis na pumunta sa bahay ni Aling Marta, isang matandang kilalang marami ng nasaksihang kababalaghan sa baryo. Ano bang alam nyo tungkol sa lumang bahay sa Sitio Santol? Tanong ni Luis habang nakaupo sila sa mahinang ilaw ng gasera sa kubo ni Aling Marta. Napatingin ang matanda sa kanila, tila nag-aalangan. Kung ako sa inyo, hindi ko nagagalawin yang nakaraan. May mga bagay na mas mabuting ilibing sa limot. Pero hindi na tinag si Isabel. Nagising ako isang gabi na may aninong nakatingin sa akin. May sugat ako sa bintana na parang sinubukan. Nitong punitin ng kahoy gamit ang mga kuko. Hindi ito magtatapos hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. Napabuntong hininga si Aling Marta. Nung bata pa ako, may isang pamilya na nakatira sa Sitio Santol. Kilala silang tahimik pero ang sabi ng matatanda, may sikreto silang tinatago. Isang gabi bigla silang nawala. Walang ingay, walang bakas ng paglisan. Ang sabi ng mga matatanda, nakita raw nila ang panganay na anak nilang babae, si Amara, na pag-alagala sa kakahuyan, duguan ang bibig. Siya ba ang walang nakakaalam? Pero ilang linggo pagkatapos nilang mawala, nagsimula ang mga patayan. May mga nawawalang bata. May natatagpo ang katawan sa kakahuyan, butot balat. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may nawawala sa baryo. Nagtinginan sina Isabel at Luis. Ibig sabihin, bumalik na naman siya. Ang pagbabalik ng lagim, nang sumapit ang hating gabi, muling dumilim ang paligid. Walang kahit isang alingaw-ngaw ng kuliglig o huni ng mga palaka. Para bang pati ang kalikasan ay natatakot sa kung anumang gumagalaw sa dilim. Sa bahay ni Isabel, mahigpit niyang isinara ang kanyang mga bintana at pinto. Pinuno niya ng bawang ang bawat sulok ng bahay. Itinapon ang langis sa paligid at niyakap ang kanyang rosaryo. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Isabel sa kanyang bintana. Nanginig ang kanyang katawan. Doon, sa likod ng malabong salamin, may nakadikit na mukha, maputla, may mahahabang mata, at isang ngisi na puno ng gutom. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya dapat ito naririnig. Hindi niya dapat ito nararamdaman. Ngunit biglang tumunog ang doorknob. May nagpipilit na pumasok. Napasigaw si Isabel at umatras papunta sa altar ng kanyang ina. Sa kanyang likuran, may marahang gasgas na tunog sa kahoy na ding-ding para bang matatalas na kuko. Ang humahaplos dito. Sa labas, si Luis kasama ang ilan pang kalalakihan ay papalapit na sa bahay, may dalang mga sulo at asin. Isabel, sigaw niya. Walang sumagot. Itinulak nila ang pinto at tumambad sa kanila ang isang eksena ng matinding hilakbot. Nasa sahig si Isabel, nanginginig at yakap ang kanyang rosaryo. Sa dingding, may mga bakas ng mahahabang galos. At sa labas ng bahay, sa kakahuyan, isang tila babaeng hubog ang katawan, payat na payat. At may mahabang buhok ang nakatayo sa ilalim ng buwan, pinagmamasdan sila. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa dilim.
Isang halakhak ang muling pumailan lang sa hangin. Mas malakas, mas gutom at mas malapit. Madaling araw, tahimik ang buong baryo maliban sa alulong ng aso sa di kalayuan. Sa isang kubo malapit sa kakahuyan, si Aling Rosa ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog mula nang marinig niya ang sigaw mula sa bahay ni Isabel kagabi. Matanda na siya, pero alam niyang may kakaiba sa nangyayari ngayon. May bumalik. Rosa, anong iniisip mo? Tanong ng kanyang asawa, si Mang Celso, habang iniinit ang kape sa lumang kalan. Hindi mo ba nararamdaman? Iba ang hangin ngayon. Malamig pero hindi dahil sa panahon. Parang may dumadaan sa bawat sulok ng baryo, nagmamasid. Hindi sumagot si Mang Celso. Sa tagal nila sa baryo, alam niyang hindi dapat binabaliwala ang pakiramdam ng matatanda. Samantala, si Luis at ang ilang kalalakihan ng baryo ay nasa bahay ni Isabel. Pagod na pagod si Isabel, nanginginig pa rin mula sa nangyari kagabi. Hawak niya ang rosaryong hindi na niya binitawan. Isabel, anong nakita mo? Tanong ni Luis. Napatingin siya sa labas ng bintana. Hindi lang siya basta anino. May mukha siya, Luis. May mata at nakangiti siya. Alam niyang natatakot ako. Tahimik ang lahat. Ilang saglit pa, lumapit si Mang Celso kasama si Aling Rosa. Kung yan ang nakita mo, hindi na ito bago. Matagal nang may gumagala sa baryong ito. Matagal nang may bumabalik sa Sitio Santol. Matagal nang patay ang pamilyang yon. Dagdag ni Aling Rosa. Pero may natira at yun ang gumagala ngayon. Hindi natin alam kung sino siya, pero isa lang ang sigurado. Hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakatikim ng laman. Ang takot ng baryo. Habang lumilipas ang araw, lalong kumakalat ang takot sa baryo. Ang mga bata hindi na pinapalabas ng bahay bago gumabi. Ang mga lalaki may dalang itak at asin sa kanilang mga tahanan. At ang mga matatanda patuloy sa pagdarasal at pag-aalay ng insenso sa bawat sulok ng daan. Nakarating ang balita sa simbahan at si Padre Salazar mismo ang nagpunta sa bahay ni Isabel. Kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya, wika niya. Kapag lumakas ang takot, lalong lumalakas ang nilalang na iyan. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila mapigilan ang pangyayari kinagabihan. Ang sigaw mula sa kakahuyan. Gabi na. Sa kubo ni Mang Celso at Aling Rosa isang tunog ang gumising sa kanila. Isang kaluskos. Nagmamadaling tumayo si Mang Celso, kinuha ang kanyang itak at dahan-dahang lumapit sa bintana. Dumadagundong ang kanyang dibdib. Sa labas, isang babae ang nakatayo sa ilalim ng punong santol. Mahaba ang buhok nito, nakalaylay hanggang balikat, at suot ang isang lumang bestida. Sinong nandyan? Sigaw niya. Hindi sumagot ang babae. Dahan-dahan itong lumingon, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Mang Celso ang mukha nito, maputla. May mga bakas ng dugo sa labi, at ang mga mata, hindi mata ng tao. Napaatras siya. Rosa, magdasal ka! Ngunit bago pa siya makagalaw, isang matinis na sigaw ang pumuno sa buong baryo. Sigaw yon ng isang babae, at hindi na ito sigaw ng tao. Ang sunod na biktima. Kinabukasan, natagpuan nila ang bangkay ni Mang Ernesto, ang mangingisda sa baryo. Wala itong saplot pang itaas, at ang kanyang tiyan, nakanganga na parang binuksan ng matalim na kuko. Wala na ang laman loob nito. Tahimik ang lahat. Nagtanong si Luis, nanginginig ang boses, ano ang gagawin natin? Tumingin si Aling Rosa sa lahat ng naroroon. May paraan lang para matapos ito. Anong paraan? Tanong ni Isabel. Huminga ng malalim ang matanda. Kailangan nating sunugin ang bahay sa Sitio Santol. Nagkatinginan ang lahat. Hindi basta-basta sinusunog ang isang bahay, lalo na kung bahagi ito ng kasaysayan ng baryo. Ngunit kung ito ang tanging paraan para matapos ang lagim, handa na ba silang gawin ito? Sa malayo, mula sa kakahuyan, may dalawang mata na namang nagmamasid. Muli na namang binalot ng takot ang baryo matapos matagpuan ang bangkay ni Mang Ernesto. Habang ang ilan ay tahimik na nagdarasal, ang iba na may nagdadalamhati sa trahedyang hindi nila maipaliwanag. Subalit, sa kabila ng pangamba, nagdesisyon sina Luis at Isabel na hanapin ang tanging taong maaring makatulong sa kanila, si Tandang Simo, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Matagal nang kilala si Tandang Simo bilang isang manggagamot na may kaalaman sa mga sinaunang orasyon, halamang gamot, at pananggalang laban sa masasamang nilalang. Hindi siya basta lumalabas ng bahay, lalo na kapag gumagabi. May mga nagsasabing siya mismo ay may kakaibang kakayahan
Hindi, matanda sa pangkaraniwang paraan, at tila mas matalas pa kaysa sa mga kabataan. Ang pagtungo kay Tandang Simo, habang naglalakad sina Luis, Isabel, at ilang kalalakihan patungo sa bahay ng matanda, ramdam nila ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, ni hindi man lang umiihip ang hangin sa kakahuyan. Hindi ba natin dapat hintayin ang liwanag ng araw? Tanong ni Isabel habang mahigpit na hawak ang bote ng langis na ibinigay sa kanila ng unang albularyo. Mas delikado kung patatagalin pa natin ito, sagot ni Luis. Baka may masunod pang biktima. Nang makarating sila sa bahay ni Tandang Simo, nakita nila ang isang lumang kubo na halos natatakpan na ng mga baging at matataas na damo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila hindi ito ordinaryong tahanan. Parang may buhay ang mismong paligid. "Tao po!" sigaw ni Luis habang kinakatok ang lumang pinto. Ilang saglit ang lumipas bago ito bumukas, at lumabas ang isang payat ngunit matikas na matanda. Ang kanyang buhok ay mahaba na at puting-puti. Ang kanyang mata ay singsingkit ng isang taong sanay makakita sa dilim. "Alam kong darating kayo," malamig na sabi ni Tandang Simo bago sila pinapasok. Ang lihim ng Sitio Santol, habang nakaupo sa loob ng kubo, nagsimula ng magsalita ang matanda. "Alam ko na naman ang pag-atake ng aswang sa baryo ninyo." Tumingin ito kay Isabel. "Ikaw ang gustong lapain ng nilalang na yon, hindi ba?" Napalunok si Isabel at dahan-dahang tumango. Humugot ng malalim na hininga si Tandang Simo bago nagpatuloy. "Marami sa inyo ang hindi nakakaalam, pero ang Sitio Santol ay may matagal ng sumpa. Noon pa man, may isang pamilya roon na nagtatago ng isang lihim. Ang panganay na anak nila, isang babae ay pinaniniwala ang isinumpa ng kanyang sariling ina." "Bakit?" tanong ni Luis. Tumingin sa kanila ang matanda at sa kanyang titig ay may dalang pangamba. Dahil sa isang kasalanang hindi dapat ginawa, isang kasunduan sa dilim. Natahimik ang lahat. Ipinaglihi siya sa isang bagay na hindi natin dapat pag-usapan. Patuloy ni Tandang Simo. Nang tumanda siya, hindi siya tumatanda ng katulad ng iba. Walang bumabagay sa kanya. Hindi siya nagkakasakit, hindi siya nasasaktan. Pero isang gabi, natuklasan ng kanyang ina ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang anak ay hindi na tao. Napatingin si Isabel kay Luis. "Ang babae sa bubungan ko. Siya ba yon?" Tumango si Tandang Simo. "Ang pamilya niya, lahat ng tao sa bahay nila, pinatay niya noong gabing yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gutom. At mula noon nawala siya. O mas tamang sabihin, nagtago siya." Nanginig si Isabel sa narinig. Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya, patuloy ng matanda. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya nawala, at ngayon, bumalik siya para tapusin ang kanyang sinimulan. Paano matatapos ang lagim? Kung ganon, paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Luis. "Hindi niyo siya kayang patayin tulad ng isang ordinaryong nilalang," sagot ng matanda. "Hindi siya takot sa bala o kutsilyo. Kahit sinunog ninyo ang kanyang bahay, hindi siya mawawala. Kailangan niyo siyang ibalik sa lupa." Napakunot noo si Isabel. "Ano wading gibigming samuin?" Tumingin sa kanila si Tandang Simo ng matalim. May isang lumang paraan upang tapusin ang isang nilalang na tulad niya, ang paghuhukay sa kanyang pinagmulang laman. Ang bangkay ng kanyang ina, dapat itong muling hukayin at gamitin sa isang sinaunang ritual upang tapusin ang sumpa. Nagkatinginan sina Luis at Isabel. "Nasaan ang kanyang ina?" "Sa ilalim ng lumang bahay sa Sitio Santol," sagot ng matanda. "Doon siya inilibing, at doon niyo dapat tapusin ang lahat." Nanginig ang katawan ni Isabel. Ang bahay na yon, ang bahay kung saan nagsimula ang lahat, doon nila kailangang bumalik. Ngunit bago pa sila makasagot, isang malakas na hangin ang lumusot sa loob ng kubo at ang mga kandila ay biglang namatay. Sa labas, mula sa kakahuyan, isang matinis na tinig ang nagmumula sa dilim. "Alam kong nandyan kayo." Ramdam ni Isabel ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Hindi na sila ligtas. Matapos ang nakakabinging katahimikan sa Sitio Santol, bumalik sa kanilang bahay sina Isabel at Luis, ngunit ang bigat ng kalooban ay nanatili. Ang kaligtasan nila mula sa aswang ay hindi rin ang pagtatapos ng lahat. May nararamdaman silang hindi maipaliwanag, isang kakaibang takot na nagsimula ng dumapo sa kanilang mga puso. Habang naglalakad sila pauwi sa kanilang baryo, may isang tanong na hindi nila maiwasang itanong sa kanilang mga sarili. Kung natapos na nga ang aswang, bakit parang may mas malalim na lihim pa ang Sitio Santol? Ang hindi matapos na sumpa, isang linggo matapos ang insidente sa lumang bahay,
Nagsimula nang magtungo ang mga tao sa simbahan upang magdasal at magpasalamat sa kanilang kaligtasan. Ngunit may isa pang bagay na nagbabalik sa isipan ni Isabel, ang sinabi ni Tandang Simo tungkol sa isang sumpa na hindi pa natatapos. Kung natapos na ang aswang, sabi ni Isabel, bakit parang may natira pang hindi natin alam? Baka may iba pang koneksyon ang bahay sa Sitio Santol, sagot ni Luis. Hindi lang ang ina ng aswang ang may kaugnayan dito. Ang buong baryo. Baka tayo rin ang pinili ng sumpang iyon. Hindi mo ba napansin? Tanong ni Isabel. Yung mga matatanda sa baryo, parang may tinatala. Hindi ba't tinanong tayo ng isang matanda tungkol sa pagtatapos ng lahat ng ito? Kung natapos nga ang sumpa, bakit parang may mas malalim pang tanong na naghihintay na sagutin? Saka naisip ni Luis ang isang bagay. May isa pang pamilya sa baryo na matagal nang nawala at hindi nahanap. Isang pamilya na hindi na nakatagpo ng mga labi sa kanilang mga libingan. Ngunit ayon sa mga matatanda, ang mga ito ay may koneksyon sa isang makalumang kasunduan sa dilim. Ang kabanata ng pagkawala. Noong nakaraang linggo, habang pinupuntirya nila ang bahay ni Tandang Simo, may narinig sila tungkol sa isang matandang pamilya sa baryo, ang mga pamilya ng mga Bautista. Ayon sa mga kwento, ang pamilyang ito ay matagal nang nawala at walang nakakaalam kung saan sila napunta. Pero may mga bulong-bulungan na nagsasabing ang kanilang pagkawala ay hindi aksidente. Sa isang gabing malamlam, habang nag-uusap sina Isabel at Luis, nagpasya silang balikan ang mga matatanda sa baryo upang magtanong tungkol sa pamilyang Bautista. Ang kanilang mga magulang at mga nakatatandang kapwa ay hindi basta-basta. Nagsasalita tungkol sa kanila. Nandyan si Lola Luring, ang pinakamatandang tao sa baryo at baka siya ang may alam. Si Lola Luring at ang lihim ng pamilya Bautista. Sa kabila ng matinding takot, nagpasya sina Luis at Isabel na dumaan sa bahay ni Lola Luring. Isang makapal na puno ng balete ang nakatambad sa harap ng bahay nito, kaya't alam nilang ang bahay ay may kakaibang aura, parang may presensya ng ibang mundo. Kayo ba ang mga batang nagtanong tungkol sa mga Bautista? Tanong ni Lola Luring nang buksan niya ang pinto. Sa kanyang mata, makikita mo ang isang uri ng pangunawa sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng nakararami. Opo, sagot ni Luis. May narinig kami na ang pamilya Bautista ay may kaugnayan sa isang matandang sumpa. Kailangan po namin ng tulong. Muling bumuntong hininga si Lola Luring. Parang may mabigat na alaala na hindi kayang bitawan. Ang pamilyang Bautista. Sila ang pinagmulan ng lahat ng kasunduan sa dilim sa baryong ito. Napatingin si Isabel. Paano po? Isa silang pamilya ng mga albularyo, pero hindi katulad ng mga ordinaryong manggagamot. Ang lolo ng pamilya Bautista, si Mang Rodrigo, ay nakipagkasunduan sa isang nilalang mula sa dilim upang magbigay ng kayamanan sa kanyang pamilya. Ang kapalit ng kayamanang iyon ay ang kaluluwa ng bawat henerasyon ng pamilyang Bautista at ang bawat miyembro ng pamilya ay papatayin ng isang nilalang na tinatawag na Sombra. Isang nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo and nagpitlawan sa pagkyolay sa main cellula hanggat hindi natatapos ang sumpa. Ngunit si Lola Luring ay nagsabi pa, kahit ang mga Bautista hindi rin nakaligtas sa sumpa. Sa huli, nawalan sila ng mga anak at ang ilang mga kabataan ng kanilang pamilya ay nawawala na parabang hinigop sila ng dilim. Isang malamlam na liwanag ang pumasok mula sa bintana ng bahay. Ang pagbabalik ng Sombra. Ang ibig sabihin nito, sinimulan ni Isabel. Yung nilalang na tinatawag nilang Sombra, ito ang dahilan kung bakit tumagal ang sumpa sa baryo. Ang pamilyang Bautista ay hindi tuluyang nakaligtas sa kasunduan nila sa dilim. May isang bahagi ng Sombra na naiwan at sigurado akong siya ang nagbalik. Tama ka, sagot ni Lola Luring. At malapit na siyang magbalik para tapusin ang kanyang sinimulan. Biglang sumik ang isang sigaw mula sa may kakahuyan at sa ilang saglit, ang buong baryo ay napuno ng isang malamig na amoy tulad ng mga lumang libingan. Ang Sombra, gaya ng inaasahan nila, ay babalik. Ang laban sa Sombra, hindi ito matatapos hanggat hindi ninyo tinutukoy kung saan nagmula ang tunay na lakas ng Sombra, sabi ni Lola Luring. Kailangan ninyong bumalik sa lumang bahay ng pamilyang Bautista. Hanapin ang sumpa sa ilalim ng lupa at tapusin ang lahat ng ito. Ngunit paano nila ito magagawa?
Kailangan nilang masolusyonan ang puzzle ng pagkakakilanlan ng mga Bautista at mga nawalang kaluluwa as mahanap kung paano pwedeng isil muli ang kasunduan upang matigil ang pagbalik ng sombra. Naging tahimik ang buong baryo ng Sitio Santol matapos ang gabing iyon, pero hindi pa rin matanggal sa isipan ni Isabel at Luis ang sinabing lihim ni Lola Luring. Ang mga tanong na hindi pa nasasagot ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Saan nagmula ang sombra? Ano ang kaugnayan ng pamilyang Bautista sa sumpang ito? Sa mga sumunod na araw, hindi na makausap ng normal si Isabel. Laging may pakiramdam na may anino na sumusunod sa kanya, at bawat lakad niya ay may kasamang pakiramdam ng pag-aalala. Hindi rin kayang pagtakpan ng mga kwento ng kabuntot na takot ang nangyari sa baryo. Ang pagbabalik sa lumang bahay ng Bautista, bilang paghahanda sa kanilang susunod na hakbang, nagtipon sina Isabel, Luis, at ang matandang albularyo si Tandang Simo upang gumawa ng plano. Ang bawat detalye ng kanilang misyon ay nagsimula ng lumabas sa kanilang isipan at pinili nilang bumalik sa lumang bahay ng pamilyang Bautista, ang pinagmulan ng sumpa, at ang lugar kung saan malalaman nila ang susunod na hakbang upang mapigil ang aswang. Habang binabaybay nila ang madilim na kagubatan patungo sa bahay, ang mga sanga ng mga puno ay tila humahaplos sa kanilang balat. Ang amoy ng lumang kahoy at mga halaman na may mabangong amoy ng bulaklak at dumi ng hayop ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa kanilang katawan. Pakiramdam nila, ito na ang pinakamatinding pagsubok na haharapin nila. Kung gusto natin tapusin ito, sabi ni Tandang Simo, kailangan natin makuha ang mga lihim ng pamilyang Bautista. Ang nilalang na tinatawag nilang sombra ay hindi basta-basta makakamtan. May mga ritual at orasyon na kailangan nating sundin. Pagdating nila sa bahay ng Bautista, ang mga dingding nito ay napakabigat at malupit tignan. Ang kahoyang pinto ay tadtad ng mga ukit, mga simbolo ng hindi pa natapos na kasunduan at malupit na sumpa. Tila ang lugar na ito ay nababalot ng mga kasaysayan at malalalim na sikreto. Ang lihim sa ilalim ng lupa. Habang nagsisiyasat sa loob ng bahay, natagpuan ni Luis ang isang lihim na pintuan na nakatago sa ilalim ng isang luma at matigas na sahig. Nang ito ay buksan, natuklasan nila ang isang lumang silid na puno ng mga itlog na tila may kakaibang amoy. Mga itlog na ito ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay simbolo ng buhay at kamatayan, sabi ni Tandang Simo habang tinutukoy ang mga itim na itlog na may ugat sa paligid. Ito ang pinagmulan ng kapangyarihan ng sombra. Pinipili niyang magsimula muli na parang walang katapusan sa bawat henerasyon. Habang sila'y nag-iinspeksyon, napansin nila ang isang lumang libro, nayari sa balat ng hayop at puno ng mga ritual. Tandang Simo ay mabilis na kumuha ng libro at binuklat ito. Nandyan ang sikreto, pero may presyo ito, sabi ni Tandang Simo. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating sundin ang isang huling ritual upang harapin ang sombra sa tamang paraan. Ang ritual ng pagtigil sa sombra. Maghanda kayo, aniya sa kanila, at binigkas niya ang mga sinaunang salita na tumagos sa hangin. Habang binabaybay nila ang ritual, dumating na ang sombra. Ang itsura nito'y parang usok at anino na lumulutang sa hangin. Tumilapon ang mga sanga ng mga puno at umikot ang mga ulap sa paligid nila. Matapos ang mahaba at matinding ritual, napansin ni Isabel ang isang matalim na pakiramdam ng pagkatakot. Tinutok nila ang kanilang atensyon sa isang sadyang nakatago sa kaharian ng dilim. Ang nilalang na tinatawag nilang sombra ay may kakayahang manghila ng kaluluwa at kumain ng takot, isang nilalang na hindi basta-basta. Sumunod kayo sa akin, bulong ni Tandang Simo habang hawak ang isang maliit na krus at bawang. Ang kaharian ng sombra ay hindi maaaring patagilid-ligid lang. Kailangan natin itong tapusin ng buo. Habang nagsisimula ang pag-ikot ng orasyon, ang sombra ay tila patuloy na humahabol sa kanila. Ang dilim ng gabi ay pinalitan ng isang matinding liwanag at ang kanilang paligid ay napuno ng kakaibang amoy. Amoy ng mga patay, amoy ng kamatayan, amoy ng takot. Ang sombra na tumatakbo sa dilim ay hindi nagpapakita ng malasakit. Wala naman itong kaluluwa, walang pakiramdam, isang nilalang na may iisang layunin. Ang magpatuloy at maghanap ng mga bagong katawan upang mapuno ang walang katapusang kasunduan. Ang labanan sa huling orasyon.
Habang ang mga sanga ng puno ay humahampas at ang mga halaman ay umuuga, sumabog ang isang nakakabinging tunog tulad ng isang baril. Ang sombra ay nawala sa mga ditong paningin at ang mga sanga ng mga puno ay huminto sa pag-uga. Ngunit isang mabilis na huni ang narinig nila mula sa gitna ng dilim. Sumagot si Tandang Simo, "Huwag kayong titigil sa pagdasal. Ang sombra ay hindi matatalo ng basta-basta. Kailangan nating gamitin ang kahinaan nito, ang kakulangan ng kaluluwa upang matigil ito." Pagkatapos ng ilang minuto, napansin nilang ang sombra ay napagod at unti-unting nawawala sa paligid nila, tulad ng isang alon na dahan-dahang humupa sa dagat. Ang katahimikan sa baryo. Kinabukasan, ang buong baryo ay puno ng katahimikan. Pinalikan nina Isabel at Luis ang bahay ng Bautista at sa mga sumunod na linggo, naramdaman nila ang bigat na unti-unting nawawala. Ngunit wala silang katiyakan na tapos na ang lahat. Malalaman pa natin kung tapos na ang lahat kapag ang mga matandang kwento ng aswang ay tumigil na. Wika ni Luis. Hanggang wala pa, hindi pa tapos. Muling tumahimik ang buong Sitio Santol, ngunit alam nila, ang laban-laban sa dilim ay patuloy. Ang katahimikan na bumalot sa Sitio Santol ay parang isang pansamantalang pahinga, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga lihim ng nakaraan ay patuloy na sumisilip. Isang umaga, habang ang mga kabataan ay naglalaro sa tabi ng ilog, isang matandang babae, si Lola Briones, ang nagpunta sa bahay ni Isabel. Ang kanyang balat ay tila natatabunan ng mga taon, ngunit ang kanyang mata ay matalim, malasakit na puno ng karanasan. "Ano ang nangyari sa inyo, mga anak?" tanong niya kay Isabel at Luis. Ang kanyang boses ay puno ng kabigatan. "May nakita kaming nilalang, Lola. Isang sombra. Nakita namin sa bahay ng mga Bautista," sagot ni Luis. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Lola Briones ay umupo sa isang silya at nagsimula magkwento. "Ang sombra na sinasabi niyo, anak, ay hindi basta-basta. May mga kwento kami ng mga matatanda tungkol diyan. Hindi lang basta nilalang ang aswang. May mga uri siya. Diyos, ang sombra ay isa sa pinakamatindi." Nagtuloy si Lola Briones sa kanyang kwento. Ang pinagmulan ng sombra. Matagal na ang nakalipas. Bago pa dumating ang mga bagong tao sa Sitio Santol, may isang pamilya ng mga Bautista na nanirahan dito. Hindi sila basta-basta. May mga kasaysayan na ang mga Bautista ay may mga kasunduan sa mga espiritu ng kagubatan. May mga alay silang ginagawa, mga ritual sa ilalim ng buwan, mga sakripisyo na hindi alam ng nakararami. Ngunit isang gabi, isang anak ng pamilyang Bautista, si Andres, ay napagod sa mga kasunduan. Hindi niya na kayang itaguyod ang mga sinaunang ritual na ipinasa sa kanila, kaya tinanggihan niya ang kanilang mga kasunduan. "Ngunit alam mo ba, anak," patuloy ni Lola Briones, "na ang mga espiritu ng kagubatan ay hindi tinatanggap ang paglabag sa mga kasunduan? Hindi nila tinanggap ang kanyang pagtataksil, kaya gumawa sila ng isang sumpa. Si Andres, bilang isang kapalit sa mga kasunduan ng pamilyang Bautista, ay naging isang nilalang na walang kaluluwa. Siya ay naging isang sombra, isang nilalang na nabubuhay sa takot at kalungkutan ng iba. Ang masaklap, anak, ay si Andres mismo ay hindi nakatakas sa sumpa. Pagkatapos ng ilang taon, natutunan niyang manghawa ng kaluluwa. Ngunit sa bawat kaluluwang kinain niya, siya ay lalong nawawala hanggang sa maging anino na lang siya sa mundong ito. Ang laban sa aswang, ritual at sakripisyo. Ang kwento ni Lola Briones ay nagbigay linaw kay Isabel at Luis. Yung sombra ay hindi basta nilalang na may tataboy lamang sa isang mabilis na orasyon. Hindi katulad ng ibang aswang na maaring magtago sa mga gabi. Ang sombra ay may kapangyarihang humubog ng dilim at kinakain ng takot at kaluluwa ng mga tao. Ang pinakamahirap, ayon kay Lola Briones, ay ang mga nilalang tulad. Ang sombra po ay maghahanap ng kaluluwa ng isang hindi nagawang sakripisyo. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kanyang lakas, ang mga ritual na hindi natapos. Ang bahay ng mga Bautista at ang kagubatan sa paligid nito ay puno ng mga salaysay at mga piraso ng nakaraan. Kung hindi natin ito matutukan, hindi titigil ang sombra sa paghahanap ng mga kaluluwa, babala ni Lola Briones. Ang pagtuklas sa kagubatan, hindi nag-aksaya ng panahon sina Isabel, Luis at Lola Briones. Magkasama silang pumasok sa kagubatan upang tuklasin
ang mga lugar na hindi pa nasusuri. Habang dumadaan sila sa makakapal na puno at matataas na halaman, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan, isang hangin na tila humahaplos sa kanilang balat, ngunit may kasamang kabigatan. Nararamdaman ko na ito, sabi ni Lola Briones. Ang sombra ay hindi papayag na makalapit tayo sa kanyang pinagmulan. Habang lumalapit sila sa isang bahagi ng kagubatan, nakita nila ang isang matandang puno na may isang nakatagong pinto sa ilalim nito, isang pinto na pinagtakpan ng mga halaman at ugat. Diyan nagsimula ang lahat, sabi ni Lola Briones. Diyan ang pinagmula ng kasunduan. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa isang madilim na kuweba. Sa loob ng kuweba, may mga sinaunang ukit at mga simbolo na may mga kasaysayan ng mga sakripisyo. Ang amoy ng lupa at kalawang ay nagpaparamdam ng isang matinding presensya. Ang lihim ng pamilyang Bautista. Sa gitna ng kuweba, nakita nila ang isang lumang altar, isang altar na puno ng mga palamuti ng sinaunang mga ritual. Sa altar, may nakatago pang isang libro. Habang binubuksan nila ito, nakita nila ang mga pagtatanggi sa kasunduan, ang mga nilalang ng kagubatan na itinakwil ni Andres noong mga nakaraang taon. Tila may isang mahalagang sakripisyo na dapat isagawa upang malutas ang sumpa, isang sakripisyo na hinding-hindi madaling gawin. Ang sombra ay hindi aalis hanggat hindi ito makakahanap ng kaluluwang hindi pa nakapagbayad ng halaga, sabi ni Lola Briones. Kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo upang tapusin ang kasunduan at iligtas ang mga tao ng baryo. Napatingin si Isabel at Luis sa isa't isa. Alam nilang ang susunod nilang hakbang ay hindi magiging madali. Isang buhay ang kailangang magbuwis, ang buhay na siyang magtatapos ng kasunduan at magiging dahilan ng pagwawakas ng sombra. Ang isang kabuhay ay isang maliit na halaga upang tapusin ang isang sumpa ng daang taon, wika ni Lola Briones, at ang kanyang mata ay puno ng pighati at kabigatan. Ngunit huwag kayong mag-alala, anak. May mga bagay na matutunan lamang kapag tayo ay tumanggap sa ating mga kapalaran. Ang huling sakripisyo. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-usisa, ang kagubatan ay muling nagbabalik sa madilim na kababalaghan. Ang sombra, na matagal nang nagmamasid, ay muling lumitaw sa kanilang harapan, at ngayon, ang kanyang hitsura ay higit pa sa isang anino. Ang kanyang mukha ay isang kalunos-lunos na tanawin, isang nilalang, na nagsisilibing babala ng mga hindi natapos na kasunduan. Sa huling sagupaan, ang buhay ng isa sa kanila ay magiging sukli upang tapusin ang pagnanasa ng sombra. Ngunit sino sa kanila ang magsasakripisyo ng buhay? Habang naglalakad sila sa madilim na kuweba, si Isabel, Luis, at Lola Briones ay patuloy na tinutuklas ang mga hindi pangkaraniwang ritual na nagbabalik ng mga makalumang alamat. Ang malamig na hangin sa loob ng kuweba ay dumadapos sa kanilang balat, at ang dilim ay parang may buhay na, patuloy na naghihintay ng pagkakataon upang magpakita ng kasamaan. Si Lola Briones, bagamat matanda na, ay hindi nawawalan ng tapang. May natutunan siyang bagong lihim, mula sa mga libro at mga simbolo na nakaukit sa pader. Isa pang matinding kaalaman ang sumik sa kanyang isipan. May dalawang uri ng nilalang na may koneksyon sa mga kasunduan ng pamilya Bautista, ang mangbabang, siya na ang mangkukulam. Ang mangbabang at mangkukulam, kasama ng sombra. Ang mga mangbabang, anak, ay mga nilalang na may kakayahang magpamalas ng mga ngit-ngit na saloobin. Sila ay nagtatago sa likod ng mga pangitain at hinahanap nila ang mga kaluluwang may matinding galit at puot sa kanilang buhay, paliwanag ni Lola Briones habang binabasa ang mga sinaunang kasulatan. Ang mga mangkukulam naman, may kakayahan silang mag-utos sa mga nilalang ng dilim at sumanib sa mga espiritu ng kagubatan. Kung matagal na ang kasunduan, hindi malabong may mga mangbabang at mangkukulam na tumulong sa sombra. Isang matinding pagkabigla ang dumapo sa kanila. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang mangbabang at mangkukulam ay hindi lamang mga kasabwat ng sombra. Sila ay may bahagi sa pagbuo ng sumpa na patuloy na nagpapahirap sa kanilang baryo. Ang isang mangbabang ay may kakayahang magpagising ng mga galit na damdamin, habang ang mangkukulam ay gumugol ng mataon sa bakidaral ng mga sinaunang ritual upang magpataw ng sumpa. Ang mga mangbabang at mangkukulam ay hindi madalas makita ng mga tao sa baryo. Ngunit kung may isang seryosong sumpa,
Malaki ang kanilang papel, wika ni Lola Briones, na may kabuntot na pag-aalala sa mata. Dahil sa hindi natapos na kasunduan ng pamilyang Bautista, naiugnay nila ang kanilang sarili sa kasunduan ng mga espiritu ng kagubatan. Pagbabalik ng kasunduan. Habang binabaybay nila ang mga sinaunang ritual, biglang may narinig silang kaluskos mula sa mga madilim na sulok ng kuweba. Isang matandang babae na may malabong mata at mahahabang kuko ang lumitaw mula sa likod ng mga bato. Siya ay may suot na matingkad na pulang tela at ang kanyang mukha ay mukhang bighani ng maraming taon ng pangkukulam. Ang matandang babae ay si Aling Magda, isang mangkukulam na may koneksyon sa mga puwersa ng dilim. Anong pakialam mo dito, Lola Briones? Tanong ni Aling Magda. Ang kanyang tinig ay may kasamang pangungutya. Dahil ba sa mga ritual na walang katapusan, ay gagawin niyong masaya ang inyong baryo? Nagulat si Luis at Isabel sa biglaang paglitaw ni Aling Magda. Aling Magda, ikaw ang may kaugnayan sa sombra, hindi ba? Tanong ni Luis. Ako ang isa sa mga mangkukulam na nagbigay ng tulong sa sombra upang makapagsimula ng kasunduan. Ngunit hindi niyo kayang tapusin ang sumpang nag-uugnay sa mga nilalang ng kagubatan at kami. Huwag kayong magtangkang manghimasok, sagot ni Aling Magda, na ang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Si Lola Briones ay nagsimulang magdasal at maghanda ng mga halamang gamot sa kanyang bag. Hindi kami matatakot sa iyong mga itim na kasanayan. Aling Magda, alam ko ang mga ritual na magpapawalang bisa sa sumpa, sagot ni Lola Briones ng may determinasyon. Si Aling Magda ay ngumisi. Kahit anong ritual pa ang gamitin mo, Lola Briones, ang kasunduan ng mga ninuno ay hindi matitinag hanggat hindi ninyo isasakripisyo ang isang buhay, isang pag-aalay ng buhay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang kalabit na dumating mula sa dilim ang sumanib sa paligid nila. Ang sombra, si Andres, ay muling lumitaw, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula, at ang katawan ay umaabot ng mahahabang anino sa paligid. Kailangan kong tapusin ang kasunduan, wika ni Andres. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dumadapo sa kanilang mga tainga. Kung gusto mong makalaya, Andres, kailangan mong isakripisyo ang iyong kaluluwa. Ang sigaw ni Lola Briones, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na wakasan ng lahat ng ito. Ngunit ang sombra, hindi na siya kasing tao tulad ng dati. Siya ay isang nilalang na walang takot, walang emosyon. Hindi ko kailangang isakripisyo ang aking kaluluwa. Magsakripisyo kayo, sagot ni Andres. At sa huling sagupaan, nagpa siya si Isabel, alam niyang siya ang nakatakdang magsakripisyo. Gagawin ko ito para sa lahat ng tao sa Sitio Santol. Para sa kapayapaan ng aming baryo, sabi ni Isabel. Ang kanyang mata ay punong-puno ng tapang. Tumalikod siya kay Luis at kay Lola Briones. Lola, Luis, ito ang tanging paraan. Si Luis ay nanginig. Isabel, huwag. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay. Ngunit si Isabel ay nagpatuloy na may dalang rosaryo sa kanyang kamay na nagtungo sa gitna ng altar ng kagubatan. Ang kanyang huling sigaw ay naging simbolo ng pagtatapos ng kasunduan ng mga Bautista at ng mga nilalang ng kagubatan, ang pagwawakas ng sumpa. Sa huling sandali, habang ang mga mata ng sombra ay naglalagablab, biglang may sumabog na liwanag sa paligid. Ang mga mangbabangka at mangkukulam na natatakot sa lakas ng sakripisyo ay nagsimulang maglaho. Si Aling Magda ay napaiyak, ang kanyang mahahabang kuko ay dahan-dahang napuputol. At si Andres, ang sombra, ay nagsimulang maglaho sa dilim ng kagubatan. Isang mataas na tunog ng pakpak ang narinig mula sa himpapawid. Tanda ng pagkawala ng sumpa sa buong baryo. Si Isabel ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, huminga ng malalim. Bagamat ang kanyang katawan ay nanghina, ang kanyang kaluluwa ay malaya na mula sa sumpang nagtagal ng mga taon. Ang lihim ng sombra ay tuluyang natapos. Matapos ang sakripisyo ni Isabel sa kagubatan ng Sitio Santol, tila lumuwag ang hangin sa baryo. Hindi na muling nagparamdam ang aswang at ang mga tao ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga hindi pa rin maipaliwanag na pangyayari ang patuloy na nangyayari sa baryo, mga munting senyales na parang may natutulog na panganib na naghihintay. Ang babalik na kasaysayan. Habang ang mga tao sa baryo ay abala sa kanilang araw-araw na gawain, si
Luis, na labis na nag-alala sa nangyari kay Isabel, ay hindi makalimot sa mga senyales na nagbigay ng pahiwatig tungkol sa mga nangyari sa Sitio Santol. Nagtanong siya sa mga matatanda at ang ilan sa kanila ay nagbukas ng isang napakatandang kwento na matagal nang nakatago. Si Mang Juan, ang pinakamatandang residente ng baryo, ay nagkwento ng isang kwento mula sa mga ninuno. Noong mga dekada na ang nakalipas, may isang pamilya na nakatira sa isang bahay sa dulo ng Sitio Santol. Hindi nila alam na ang kanilang bahay ay nakatayo sa lugar na tinutukoy ng mga matatanda bilang isang pok ng dilim. Doon nila nakatagpo ang isang mangkukulam na nagpasimula ng kasunduan sa mga nilalang ng kagubatan. Kwento ni Mang Juan habang siya ay abala sa pag-aalaga ng kanyang tanim. Ang kasunduan ayon sa mga matatanda ay may kabuntot na sakripisyo, isang kaluluwa ang kinakailangang yalay sa mga nilalang ng dilim upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga tao at espiritu ng kagubatan. Ngunit ang kasunduan na iyon ay hindi natupad ng maayos. Ang pamilya na iyon ay kinuha ng mga nilalang sa kagubatan at simula noon, which was a swang as quote na nagpoperkti upang makuha ang anumang buhay na may kaugnayan sa kasunduan. Ang mangkukulam sa likod ng lihim. May isa pang kwento na hindi nabanggit sa nakaraan, dagdag ni Mang Juan. Si Aling Rosa, isang mangkukulam na matagal nang pumanaw, ay nagsabi sa akin na ang mangkukulam sa likod ng kasunduan ng sombra ay may natatagong layunin. Siya ay hindi lamang nagpapalaganap ng takot, kundi siya rin ang nag-uugnay sa mga mangbabang at aswang upang gawing mas malakas ang sumpa. Si Luis ay nagtataka. Kaya ba naging malakas ang mga aswang at ang sombra dahil sa kasunduan? Oo, sagot ni Mang Juan. Wala nang ibang paraan kundi ang magsakripisyo ng buhay ng isang tao upang maayos ang kasunduan. Ang kaluluwa ng isang bata o ng isang inosenteng tao ang kinakailangan upang tapusin ang kasunduan. Ang lihim na bahay sa dulo ng sityo. Habang patuloy na binabalikan ni Luis ang mga kwento, si Isabel, na unti-unting nagpapalakas mula sa kanyang sakripisyo, ay nagsimulang magtaka. Nagpasya siyang bumalik sa sitio Santol upang suriin kung may natirang mga bakas ng nangyaring kasunduan. Kasama si Luis at si Lola Briones, nagtungo sila sa lumang bahay sa dulo ng sitio. Habang papalapit sila sa bahay, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang hangin. Ang lugar ay tila tahimik at hindi maipaliwanag ang kilig sa kanilang mga katawan. Ang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao ay tila puno pa rin ng mga lihim. Nagmumukhang walang pagbabago, wika ni Isabel habang tinitingnan ang mga sirang dingding ng bahay, pero may pakiramdam akong may hindi tamang nangyari rito. Si Lola Briones, na may alalahanin sa kanyang mukha, ay nagsalita. Baka may mga bagay pa tayong hindi nakikita. Ang mga espiritu ng kagubatan ay hindi basta-basta aalis kung hindi nila natapos ang kanilang layunin. Habang nag-iikot sila sa loob ng bahay, nakakita sila ng isang lumang albularyo na nakaupo sa isang sulok ng bahay. May hawak na kahoy na pang-ukit at mga halamang gamot sa kanyang tabi. Si albularyo ay hindi tumingin sa kanila, ngunit parang naramdaman nila ang kanyang presensya. Ang mga nagsakripisyo ng buhay nila sa lugar na ito ay hindi makakaligtas hanggat hindi sila magbabayad ng utang, wika ng albularyo nang hindi lumilingon. Ang pagpapatawad ng kagubatan sa ilalim ng dilim ng gabi. Naramdaman nila ang presensya ng isang nilalang na hindi nila nakikita, ngunit naririnig nila ang malalalim na mga yapak sa paligid. Ang sombra ay hindi pa tapos. Ang kasunduan ay hindi pa natatapos. At ang hangarin ng mga mangkukulam at mangbabang ay hindi pa nawawala. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Luis sa albularyo. Ang kasunduan ay hindi tapos dahil wala pang sapat na sakripisyo. Kailangan ng isang taong tapat, malinis ang kalooban, at handang magbigay ng buhay para sa kapayapaan ng buong baryo, sagot ng albularyo. Si Isabel ay huminga ng malalim. Kung kinakailangan ng sakripisyo, ako na. Ngunit ang albularyo ay tumanggi. Hindi mo kailangan mag-alay ng buhay mo. Iba ang paraan. Kailangan mong magsimula ng isang bagong ritual na magbabalik sa balanseng nawasak. Hindi lang ang kasunduan ng sombra ang kailangan tapusin, kundi ang kasunduan ng mga mangbabang at mangkukulam. Ang pag-unawa sa lihim ng Sitio Santol ay nagsimula ng unti-unting lumabas. Para magwakas ang lahat ng ito,
Hindi lamang si Isabel ang kailangang magsakripisyo. Kailangan nilang buuin ang lahat ng bahagi ng kasunduan, mula sa mga mangbabang, mangkukulam, at ang mga espiritu ng kagubatan. Kailangan nilang itaguyod ang kapayapaan ng buong baryo sa pamamagitan ng pagkakasundong magbago ang bawat nilalang ng Sitio Santol. Ang pagtatapos ng lihim, kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa baryo. Sila ay nagsagawa ng isang ritual kung saan ang bawat isa ay nagsakripisyo ng kaunti mula sa kanilang buhay, mga dasal, mga lihim na handog mula sa kalikasan, at mga saloobin ng pagpapatawad. Matapos ang ritual, ang mga nilalang ng kagubatan ay hindi na muling nagpakita. Ang mga Siyoswanga ay nagsimulang maglaho, at tuwan sumimang babang at mangkukulam ay nagbalik sa kanilang pinagmulan. Ang Sitio Santol ay muling naging tahimik, at sa wakas, ang mga tao ay natutong magsimula muli. Ang kasunduan ng mga ninuno ay natapos, at ang lihim ng kagubatan ay naglaho. At dito muna nagtatapos ang kwento natin sa ngayon, mga kaibigan. Ngunit huwag kayong mag-alala, dahil ang kwento ng huwag mong titinan sa mata, ang babala ng tandang albularyo, ay magpapatuloy sa part 3. Magkita-kita tayo muli at sa mga susunod na kabanata, tiyak na mas marami pa kayong matutuklasan tungkol sa mga lihim ng Sitio Santol. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. I-click na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na updates. Huwag palampasin ng mga nakakakilabot na pangyayari sa huwag mong titignan sa mata. Ang babala ng matangang albularyo. Hanggang sa muli, mga kapahina, paalam.